Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is bakit hindi nyo na kailangan maging concerned. Maging concerned sa mga tao na blue pill, red pill. So, bawat mindset kasi is yun yung reality nila. So, sa blue pill, ano bang reality niyan is social construct. So, base yan sa perception, yung mga nagbibigay sa kanila ng emotion, good feeling, bad feeling. So, emotional base yung mga blue pill na mindset. So, yan yung presentation sa lipunan. Kagaya ng mga brainwashing na sinasabi ng red pill, di ba? Tsaka yung movies na ang purpose ng buhay is ganun. May romantic love which is wala naman din talaga. Tapos kailangan mo as lalaki maging beta provider. So yan yung ano nila, yung mindset. So wala ka nang pakialam diyan kasi yun yung mindset nila, yun yung realidad nila. Tsaka in the first place kung gusto nila mag-expand yung awareness nila, sila rin talaga magsisik ng knowledge. So, tawag dyan is pagsasaliksik. So, meron mga tao talaga na emotional base, tsaka carnal base or material base na tao. So, ang mahalaga lang sa kanila is sex, kumain, matulog, tapos entertainment. So, dito sa apat na to is yan yung blue pill, di ba? Yan lang mahalaga dyan sa mga tao na yan. In short, nagfa-function sila based sa desires nila or urges and desire. Yan yung tinatawag natin blue pill. Yan yung mga emotional na tao. Tsaka yung social construct na rin, kagaya ng chivalry na sinasabi nila, di ba? Yung panliligaw, ganyan. Tapos sabay, babae naman is, ang role nila is ganyan, mag-antay lang kung sino yung winner. So, sa red pill mindset naman is natuklasan nila na itong blue pill pala is social construct. Hindi totoo. So, sa red pill is logic-based to. Sa red pill, ang mahalaga sa red pill is yung natuklasan nila yung nature ng babae na ganyan nga, na priority ng babae is yung, at mahal ng babae is yung napro-provide ng lalaki. So, sa lalaki naman, kailangan patasin mo yung value mo para magustuhan ka ng ibang tao kasi nga social being tayo, di ba? So, papatasin mo yung value mo, gagawin mo yung magsi-self-improve ka, 'di ba? Gagawin mo yung best mo para maka-survive. So, in short, magko-compete ka pa rin talaga para sa survival mo. Tsaka gagawin mo yung best mo para mag-improve. Na kahit na average looking ka, pangit ka, mag-self-improve ka. Baka kasi magustuhan ka rin ng opposite gender or matanggap ka ng ibang tao. So, ganun pa rin. Itong red pill is bump lang din siya sa social, bump up lang din siya ng awareness na naging mas logical ka. Yung mga gagawin mo is based on logic ah, para maka-function sa lipunan. At the same time, gusto mong pataasin yung value mo sa lipunan in general, hindi lang sa babae. So, nagko-compete ko pa rin dyan. So, ito naman black pill is nature-based to. Tsaka, observer. So, itong black pill is metaphysical to spiritual. Kasi, sakop nito yung blue pill. Alam mo yung mga tao na nagfa-function as blue pill, which is emotional based, material based, tsaka perception based. At alam mo yung mga tao na logical based. So sa red pill, naobserbahan mo sila. So in short,
non-physical to observant ka lang. At the same time, ginagawa mo yung gagana sa'yo. Hindi ka nag-choose ng side. Gagawin mo yung mahalaga sa'yo, which is survival lang. Sa black pill kasi is buhay to eh. Buhay. Buhay. Ang real purpose talaga ng tao at lahat ng mga living organism dito and creatures is mag-survive at mag-procreate. So, once nalaman mo yan, magkakaroon ka ng enlightenment. At magiging observer ka lang at gagawin mo yung mahalaga na sa buhay. So, sakop na ito yung blue pill tsaka red pill kasi gagawin mo pa rin talaga yung iba dyan sa blue pill at red pill. Blue pill, kuwari gusto mo man makapag-procreate, mag-approach ka pa rin, syempre, dahil ikaw lalaki. Blue pill yun, pag-approach blue pill. Sa red pill naman, self-improvement. Gagawin mo pa rin yung self-improvement dahil yun yung gagana para sa sarili mo sa survival kung hindi ka man maka-procreate. Tapos, alam mo na yung lookism na ang treatment talaga ng mga tao in general is based on looks. Hindi lang to sa mga tao, pati sa animal kingdom. Paano mo nalaman na yung giraffe hahabulin ng leon? Alam nila yan. Makita nila yung leon, tatakbo na sila. Pati yung mga gazelle, di ba, na hinahabol ng leon. Once na makita nila yung leon, alam na nila yan. Kasi natural ang black pill observer. So, yan yung highest level ng awareness na ma-achieve ng tao. Kasi wala kang pinapanigan dyan. Hindi ka nagsishame, tanggap mo yung nature ng babae, tsaka wala ka nang pakialam sa mga gustong gawin ng ibang tao. Ang mahalaga na lang yung pangsarili mong kapakanan, tsaka kung ano yung mahalaga sa'yo. Para siyang overall. Kasi gagawin mo yung blue pill kung gagana. Gagawin mo yung red pill, self-improvement, which is kung gagana. Kung hindi, at least nakakatanggap ka kasi black pill ka na eh. Alam mo naman talaga na ang mahalaga lang talaga sa buhay is mag-survive tsaka mag-procreate. At itong malupit, mamamatay ka rin. Yan yung core black pill na hindi mo naman talaga kailangan isalba yung mga tao. Hindi mo kailangan i-share tong channel ko kasi bawat tao is may kani-kanilang level yan ng awareness. Depende na lang yan sa kanila kung porsigido sila na magsaliksik. So kahit hindi mo man sila i-black pill or i-red pill man is kung matututunan talaga nila to either experiences or sa pagsasaliksik is talagang makukuha talaga nila yan. Kasi nga dito sa realidad na to, isang consciousness lang tayo. Interdependent tayo sa isa't isa. Kaya hindi ka makakalamang, walang makakalamang sa realidad na to kasi interdependent tayo. Di ba yung sabi nung iba, maging malaya. Parami mong pera mo para maging malaya ka. Yan yung red pill mindset, di ba? Paparami mo yung pera mo tapos mag-achieve ka ng mga laking bahay, mga ganyan, mga self-improvement para dumami kaibigan mo. Now, ang drawback dito is the more na nag-accumulate ka ng maraming tao, kaibigan, or group, tsaka nag-accumulate ka ng maraming ari-arian which is magpapataas ng status mo at value mo sa lipunan is yun ang kakain sa buong buhay mo at oras mo. Kasi i-maintain mo siya. Gets mo? Yan ang flawed sa red pill. Hindi kagaya sa black pill is gagawin mo yung less attachment na hindi ka magkakaroon ng worries. Tapos, hindi ka ma-attach sa emosyon mo. Paano mo gagawin yan? Magiging minimalist ka. Hindi mo i-invest ang oras at buhay mo sa iisang bagay na wala namang saysay.
at kukuha lang ng oras mo, which is yun nga, pag may maintain ng maraming ari-arian tsaka pera. Siyempre pag marami kang pera, super dami ng pera mo, gusto mo naman comfort, 'di ba? Na ano, is i-maintain mo pa rin talaga 'yan kasi nga sa red pill is self-improvement, pataasin mo yung value mo sa lipunan, 'di ba? So, yun lang naman yung ano dyan. Pero walang masama mag self-improve talaga. Wala rin talaga. Hindi naman din kayo talaga mabablockpill kung hindi kayo mag-self-improve. Pero, ang tinutukoy dito is yung mindset. Yung purpose mo ng pag-self-improve. So, dyan, sa black pill kasi is, alam mo naman na, oh, kung gusto ko magpamilya at mag-anak, kukuha to ng oras ko. Tapos, wala namang kasiguraduhan yung anak ko na lilingunin ako or aalagahan ako. So, alam mo yung mga bawat bawat choices na pipiliin mo is alam mo na yung mga future consequences na mangyayari. Yun kasi ang pagiging black pill, observer ka. Tapos sa trabaho nyo, yung lookism na yan is naobserbahan mo talaga yan. Sino ba talaga yung nare-reject na mukha, di ba? Malamang below average yung mukha. Tapos, oo nga, meron ngang mga lalaki na nagkakaroon ng long-term relationship, which is average looking tsaka pangit. Pero, ang treatment sa kanila is servitude dahil sa napro-provide nila. Kaya sila napili kasi for long-term security at survival. Kaya ganoon. So, pag nalaman nyo na to is talagang magfo-focus ka na lang talaga sa talagang mahalaga sa'yo, which is yung survival mo. Tsaka, actually, baka nga isipin mo na yan everyday na, nako, parang i-invest mo na lang talaga yung buhay mo sa present. Magiging present-minded ka rin yan eh, pagka na-blackpill ka. Kasi nga, mangyayari niyan is, malalaman mo na illusion lang din yung time. Tsaka yung mga social construct, illusion lang yan. So, ang mangyayari lang is present ka lang talaga mag-isip. Siyempre, may mga maiisipin ka rin na mga parang chronological na gagawin mo sa pang-araw-araw, which is paulit-ulit din naman. So, hindi ka na mahinggit sa ibang tao na may mga achievements materially. O, yan yung AKA red pill. Kasi nga, material based pa rin naman yung red pill eh. Tsaka, nagko-compete pa rin talaga sila. Pero, gusto nila sila may advantage, which is hindi ka talaga makaka-advantage sa realidad. Lahat tayo ay nagsasuffer dahil buhay tayo at interdependent. Kailangan mo talagang mang-exploit, manglamang sa kapwa, kahit kakaunti para lang talaga na mabuhay ka. Kasi survival talaga eh. Hunger game. Alam mo yung hunger game? Ganun na ganun talaga yung ano. Sinabi nga ni SQS yan eh. Hunger game to. Kasi nga, yun lang talaga yung purpose ng buhay. Mag-survive lang talaga. May makain, may matirahan. Tapos komportabling damit para maiwasan na magkasakit ka sa mga pabago-bagong klima. Tsaka, yun lang, konting yung entertainment, di na nga mahalaga yan. Pero, yun nga, kaya ginawa yung entertainment is para at least sa libre mong oras, meron kang napapagkaabalahan. So, pag na-blackpill ka is, sakop mo lahat. Gagawin mo yun talagang gagana lang talaga sa'yo. Yung blue pill, red pill, yung mga gagana. Tsaka, etong malupit. Alam mo yung mga choices mo ay may future consequences dahil sa cause and effect. So, parang ang freedom talaga is mindset. Hindi mo naman din masasabi na walang kalayaan yung mga blue pill tsaka red pill kasi yun yung realidad nila eh. So, wala ka nang pakialam dun. Pero ikaw, na-bypass mo yun. Kasi, alam mo yung katayuan ng mga blue pillar na pamilyado na talagang inuubos nila yung oras nila sa pamilya at anak nila tapos asawa nila at beta provider sila.
Now, ito naman sa red pill, alam mo naman yung katayuan nila na nakakapag-spin nga sila ng plates. Tapos sabay, ang dami nilang ari-arian. Pero ganun pa nga rin. Ginagamit pa rin sila ng babae. Dahil nga, sa naproprovide pa rin talaga nila. Tsaka, yan yung mass na sinasabi ni Rom Wills na ang value mo is dahil sa napro-provide mo, which is material base. Wala namang masama dyan, pero yun nga yung realidad nila, at least nakikita mo. Now, ikaw, black pill ka is gagawin mo na lang yung kung ano yung mahalaga sa'yo. Magiging makasarili ka na lang, which is yung survival mo na lang talaga. Actually, pasok ko na nga rin yung pagpo-pro. Kasi yung pagpo-pro, gynocentric talaga yan sa tutuusin. Kasi terms and condition ng babae. Anything na relasyon sa babae is sila masusunog dahil sa Bree-Folds law. Actually, sa red pill nga, hindi sila naniniwala sa Bree-Folds law eh. Kasi gusto talaga nila makalamang eh. Hindi ka makakalamang sa nature. Babae yan. Di ba nga yung mother nature? Existence is female sa totoo. Existence is female. Para ka makasurvive dito, kailangan mo ng female traits. Kailangan mo magsinungaling. Kasi, yun nga yung name of the game, survival, di ba? Paano ka ba makakasurvive? Kailangan mo, kailangan mo magsinungaling, tapos, maging sociable, maging binabae. Female traits yan, yung mga ganyan. Kailangan mong gawin talaga yan para makasurvive ka. So, ang buong existence, ito ang black pill. Ito talaga ang totoong black pill. Buong existence is pang female. Mother nature, matter. Pagka nag-exist ka, matic, female yung state mo. Yan. Mother nature. Kotse, anong tawag ba dyan sa kotse? She. Ship. Yung sinasakyan na sasakyan, babae rin yan. Lahat talaga babae. Sinasabi nila gynocentric lipunan. Hindi buong existence to. Ito yung sinasabi ko, buong existence. Ganyan yung core black pill. Buong existence is for female. Kailangan mo rin talaga magkaroon ng traits na ganyan para makasurvive ka, may sociable. Now, red pill nga hindi naniniwala sa stoicism. Malamang hindi kasi nila na-bypass red yung red pill, which is lipunan pa rin sila. Yung conspiracy red pill yan eh. Kasi oo nga, alam mo na yung mga ganyan, yung mga presentation na programming, pati yung mga religion, tapos yung mga Rothschild, yung mga nagko-control sa mundo, world, world, ano yan? World domination, lahat ng mga culture, yan, alam mo na yan. Tapos yung mga conspiracy pa, yung mga ganyan, na yung entertainment, puro ganito, may mga etc. Sacrificial, para ganyan. Yung Pope, fake yung Pope, Satanist, yung mga ganyan. Red pill yan. Kasi, pero, hindi pa rin talaga nila na-bypass yung mindset na yun. Which is, ang black pill talaga is buhay. Hindi mahalaga yung conspiracy na yan. Ano naman kung nalaman mo yan? Buhay ka pa rin. Diba? Ano naman kung nalaman mo na lahat to is social construct? Mahalaga ba yan? Hindi naman mahalaga yan. Ang totoong mahalaga lang talaga yung survival mo lang talaga eh. May makain ka, may matitiran ka, tsaka may damit ka na poprotekta sa katawan mo. Yun lang naman mahalaga eh. Tsaka yung procreation, kung gusto mo mag-procreate. Pero mostly ng black pillar ayaw mag-procreate kasi walang sense yan kasi kukunin yung oras mo. At least alam mo na yung mga future consequences ng mga pipiliin mong choices. So, dahil alam mo na yung blue pill, red pill, tsaka black pill. Tsaka, ito yung sinasabi nila, yung mga spiritual gurus, di ba? Mga black pill. Black pill kasi, observer effect yan, observer. Na inoobserbahan mo lang, tapos, you see what it is. Di ba yun lagi sinasabi ng mga spiritual guru? See things for the way they are.
So, ikaw, ganun talaga eh. May mga blue pill talaga na tao. Yan yung realidad nila. Nagfa-function sila according sa mindset nila. Ganon din yung mga competitive na red pill na nagpapataasan ng ihi, payabangan, pataasan ng body count, pataasan ng payabangan, paramihan ng pera, paramihan ng mga hari-arian. Eh, ikaw, black pillar ka. You see things for the way they are. So, wala ka nang pakialam dyan. Dun sila nagfa-function eh, sa talagang mindset nila eh, which is red pill eh. Now, ikaw, black pill ka is gagawin mo pa rin yung mga blue pill at red pill yung gagana sa'yo. Yung gagana sa'yo. Pero, wala kang attachment dyan. Kasi alam mo naman talaga na lahat ng gagawin mo dito is distraction lang din talaga hanggang mamatay ka. Kuwari, mag-fail ka o gagawa ka na naman ng ibang bagay kasi nga, buhay ka pa eh. May stop lang talaga yung gagawin mo pag namatay ka. So, kung nag-fail ka, may buhay ka pa, anong gagawin mo? Yung iba, sasabihin nila, hindi na ako magtatrabaho, paparami akong pera, or aasa ako sa benefit ng mga gobyerno kasi nga buhay ka pa eh. Anong gagawin mo sa buhay mo? Buhay ka pa eh. Hindi ka makakalamang dito sa realidad na to kasi ang katawan mo, negatibo. Tandaan mo yan. Ang katawan mo, ang matrix mismo. Kasi sinasabi nila lipunan ng matrix sa black pill. Hindi eh. Katawan mo ang matrix. Yan mismo ang matrix. Dahil hanggat buhay ka, napipilitan ka sa mga ginagawa mo. Now, nakakalamang ba yung kumukuha ng benefit sa gobyerno? Hindi. Kasi nauubos din yung oras nila tsaka hindi sila naaarawan, nag-i-stay lang sila dyan, nadidepress. Kasi kailangan ng tao na makipag-socialize. Kasi nga, ang katawan ng tao is nagfa-function siya pagka continuous yung physical activity at saka stimulus. So pagka nood ka lang ng Netflix buong araw, buong gabi, for 1 year, 2 years is magkakaroon ka ng Alzheimer's tsaka sakit sa utak. Kaya yung mga healthy na utak, i-scan mo yan kumpara sa mga sedentary na tao. Is iba talaga. May chance talaga sila na magkaroon ng problem sa memory. Tsaka yan, pag kinausap mo na sila, nilabas mo sila sa confinement, which is yun nga, yung bahay lang parate, di ba? Pag nilabas mo sila sa confinement is talagang nagdi-depreciate yung communication skills nila, eye contact, coordination ng dexterity ng katawan, flexibility. Kaya nga, mas maganda talagang gawin is balance lang talaga. Yung mama-maximize mo yung mga experiences mo dito. Actually, yung mga mayayaman, hindi nila na ma-maximize yung experiences nila kasi nga, inuna nila i-chase yung pera kasi papahuli na raw nila travel. So, nag-travel sila 40 na, 50, which is too late na dahil marami ka ng mga sakit-sakit tsaka limitasyon. Kasi katawan mo nga, puno na talaga ng limitasyon yung katawan. Kasi yun yung pinaka-matrix talaga sa black pill, yung katawan mo mismo eh. Hanggat may katawan ka, magsasuffer ka talaga. So, para sa akin, masasabi ko bang successful ako? Kasi, nagsishare ako ng black pill, di ba? Sabihin ko, oo, kasi na-maximize ko talaga yun nung 20s ako hanggang ngayon eh. Kahit ngayon, 30 na ako, pumipera pa rin ako ng 100K pataas. Sinasabi ko sa inyo. Ano, Tsaka, binabalance ko yung trabaho. Hindi ako nagtatrabaho ng buong week. 4 lang, minsan nga, 3 pa nga eh. 3 pa rin, pero malaki pa rin yung kita. So, yun. Pag na-blackpill ka is, alam mo siya i-balance. Gagawin mo yung mga blue pill na gagana sa'yo, gagawin mo yung red pill na gagana sa'yo. Tapos, ang mindset mo is black pill na, alam mo, lahat ng ito is panandalian lang. Yung kasayahan, kalungkutan is panandalian lang yan, transient. Kasi nga, sa black pill, ang matrix mismo ay katawan mo. So, kaya nga nabanggit ko yan dati sa video ko yung goal to death. Goal to death. Kasi nga, yun lang talaga eh.
Survival lang talaga ang buhay. I-maximize mo lang talaga yung ano mo, yung experience na gusto mong ma-experience. Tsaka yung survival mo. Actually, baliwala na nga rin yan eh. Kasi pag namatay ka, yung memories mo, tsaka ma-experiences mo is wala, mapupunta yan sa kawalan. Nothing. So kung iisipin mo to is parang baliwala rin talaga lahat. Wala namang purpose at meaning talaga buhay, which is mag-survive lang talaga. Para paulit-ulit lang na mag-exist. Existence kasi slavery, yan talaga yung pinakaano talaga ng black pill eh. Pero pinasok nila yung Lookism kasi sa obserbasyon nila. Dahil sa mating and selection nga is talagang, tsaka treatment ng mga tao is base sa perception talaga nakikita kung ano yung maganda. Tsaka talagang mapapasa sa next generation, which is yung good genetic nga. Determinant din kasi ng health yun eh. So pagka symmetrical yung face, tapos okay yung harmony, tapos yung shoulder to width, which is based on looks pa rin talaga, is yun talaga yung ano, ideal na ano. Kaya nga yung mga napipili ng babae pag nagkaanak sila is onti talaga yung mga congenital defects kasi nga yung pinili nilang lalaki is talagang may superior genetic or kahit sabihin na nating average na nagko-compensate sa long-term security, which is yung pagpo-provide ng quality food, shelter, tsaka mga gamit para maging komportable yung buhay ng anak nila. Which is nakaka-bypass din siya ng genetic na may superior genetic. Kasi doon naman is long-term quality kumpara sa alpha talaga na quality na agad from the get-go. Nutrition lang talaga yung po-provide mo. Kasi genetic huhulma pa rin yan according sa genetic eh. So, paano? Hindi nyo na concern yan na i-share itong impormasyon na to sa iba or kasi nga wala na tayong pakialam dyan sa mga mindset na yan, pati yung mga gastang, no? Di, wala na akong pakialam dyan sa mga simp na yan, tsaka beta. Nag-stick lang talaga sila sa lane nila kasi yun yung realidad nila eh, na tingin nila gagana eh. May babae rin naman talagang umaano doon, kumakagat sa mga ganun na kasi nga, ang dating and relationship is beta talaga yan. Blue pill condition talaga yan. Kailangan mo talaga mag-approach. Wala talagang babae na magbabato yung sarili nila na Meron prostitute. Kasi may kailangan pera eh. Iba dumaan ka sa Burgos, hihimasin yung dibdib mo, tsaka itlog mo, di ba? Dadakutin pa nga yung itlog mo eh. Na para lang maging yayayain ka nila. Kasi kailangan nila ng pera eh, para makasurvive eh. Doon sila gagawa ng paraan. Pero ngayon, mga babae kasi mostly nagtatrabaho na, sumasideline pa na pagpopro, di ba? So, paano? At least alam nyo na yung mga mindset na yan. Bawat tao is nagfa-function lang according sa mindset. Kaya nga sinasabi ko sa inyo is ang freedom ay hindi physical. Mindset siya. Mindset. Diba? Kaya nga yung pag na-reach nila enlightenment is na-bypass na nila yung emotional base tsaka physical, which is material base. Yung mga Buddhist monk, detach yan. Na tingin mo ba yung honorable na samurai, yung pinupugutan ng ulo, naghaharakiri is nagagawa nila yun nang hindi sila natatakot. Mga taong yun is enlightened yun na tao. Kaya nilang gawin yun kasi wala silang fear. Yun pa pala, isa yun. Alam mo ba meaning ng fear? False evidence appealing real. So, mindset pa rin yan ng black pill. Isa rin yan matatanggal sa tao na naka-achieve ng enlightenment is mawawala sa kanya yung fear, lalo na yung fear of death.
Kasi nga, false evidence appearing real. Yun yung meaning ng fear, di ba? So, yan yun, na mawawala yung fear nila. Kaya nga ganito, di ba? Tingnan mo naman, kaya ko nga makipag-usap sa inyo ng 4 na oras or 12 oras pa eh. Pero syempre, tong cellphone ko, limitado to, binubura ko kagad yung memory. Kaya, nilimit ko siya sa 30 minutes. Pero, biruin mo yung train of thoughts. Bombarded kayo ng information tuloy-tuloy. Kasi nga, ganyan yung mga enlightened na utak. Continuous yung thought niya, tsaka ano, hindi yung tsaka hindi scripted. Walang script dito. Tuloy-tuloy to. Na ano, pa, tsaka yung confidence mo at most. Kasi nga, wala ka naman talagang pakialam dyan sa mga tao na yan eh. Gagawin mo lang talaga yung talagang magbe-benefit kay, tsaka yung pang long term, which is yung survival mo. Na ano, kaya mawawala yung hiya mo, mawawala yung pagiging ano mo, mahiyain. Na ano, yung introversion kasi, wala naman talagang introvert. Kaya may introvert na tao is dahil iba sila ng mindset, which is opposite sa mga crowd. 'Di ba yung mostly kasi ng nasa crowd is group mentality yan. Pare-pareho ng mga utak yan, which is material based blue pill. Eh pagka may sarili kang utak na bypass mo yung blue pill, red pill, or na black pill ka, malamang mag-iiba yung ano mo, kilos mo according sa mindset mo. So paiba-iba. Kaya unpredictable ka kasi nga hindi ka nila magets eh. Kaya ano, kasi ginagawa mo lang talaga is yung tingin mong gagana based on your observation. Tsaka yung tingin mo talaga na gagana. Dahil nga black pill ka eh. Yan yung highest awareness, di ba? Observer effect. So, paano? Yun lang siguro. Peace.